Alam natin kung ano ang history ng mga Marcos. Alam nyo ng bawat isa sa inyo dahil alam ko na nasabi sa inyo ng mga ninuno ninyo na pag-aralan ninyo, elementary, high school hanggang college, sinasabi na kung anong meron ang mga Marcos. Pero still, pinagtanggol nyo, still, ibinoto ninyo. So tayo mga mamayang Pilipino may pinakamalaking responsable kung ba ang sitwasyon mainit-init pa mga kilikili natin, singit natin, ulo natin sa nangyayari ngayon, lalo na sa nangyari sa former President Rodrigo. Sa lahat ng tumatanggap dyan ng ayuda, tanggapin ninyo yung binibigay niyang ayuda. Tanggapin ninyo dahil pera yan ng mga taxpayers. And please huwag nyo sabihin na thank you sa congressman ninyo, congresswoman ninyo nag-abot sa inyo. Thank you Gov, thank you Mayor. No, wag. Sabihin nyo thank you taxpayers. At huwag kayong magpasalamat kay Martin Romualdez, AAA. Dahil ang mga taxpayers dyan ng middle class at upper class ng mga kababayan ninyo ang nagbabayad para magkaroon kayo ng ayuda. Magandang araw sa ating lahat. At magandang hapon sa Pilipinas. At magandang umaga, tanghali, hapon o gabi o saang panig ka man ng mundo mga kababayan. So, alam ko dyan sa Pilipinas ay ang gulo-gulo na. Maraming prayer rallying nagaganap dahil nga sa pagsuporta sa ating mahal na Pangulo si President Rodrigo Roa Duterte sa ginawang pag-aresto sa kanya noong March 11. Kararating pa lamang niya galing Hong Kong. So, kung bago pa lang kayo dito sa aking channel, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. This is Grey Bonet and welcome to my channel. Alam nyo guys, sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, marami tayong dapat sisihin yung mga responsable kung bakit natin pinagdadaanan ang mga ganitong senaryo. Kung bakit napunta tayo sa madilim na senaryo nito ng buhay natin. Kung bakit nagdurusa tayong lahat. Kung bakit lahat tayo nagiging emosyonal. At higit sa lahat kung bakit humantong ang bawat isa sa ganitong sitwasyon. May mga responsable, may mga pangyayari na hindi natin kontrolado at buong akala natin is makakabuti sa atin. Yung pala maglulugmok sa atin. Sino-sino nga ba itong mga responsable kung bakit lugmok na naman tayo mga Pilipino? Kung bakit humantong na naman tayo pagkatapos natin makaahon sa ang mga ninuno natin pagkatapos makasurvive, ngayon ibumalik na naman tayo sa kasamaan o kadiliman. So, ang pinakaunang taong dahilan kung bakit tayo nandito na naman ay si Senator Amy Marcos. Bakit si Senator Amy Marcos? Dahil kung hindi niya dinala sa Davao City ang kapatid niya si Bongbong Marcos o ang pamilya Marcos, hindi niya binitbit doon para kausapin si Sara Duterte na tumakbo bilang presidente sana yon. Kaya lang naging humble ang VP natin, si Sara. Kaya pinili niya mag-vice president na lang at si Bongbong ang maging presidente. Dapat kasi magiging vice president si Bongbong. Kaya lang na-realize ni Sara na hindi pa ito ang tamang panahon o pagkakataon para maging presidente. So, ang nangyari, si Bongbong na lang ang tumakbong presidente. Kung hindi niya ito binola-bola si Sara Duterte at pumunta ng Davao City, inorasyonan at pinagsabihan ng kung ano-ano, ang dapat lang ay kakain lang sila doon, makiki-birthday, ganon. Pero ang ginawa ni Senator Amy Marcos is kinausap niya ng binola-bola si Sara Duterte. So, ayon, kinumbinsi niya ng kinumbinsi. Hanggang sa buong pamilya Marcos na is pumunta sa Davao City at kunwari, nagpaka-humble nila. Kunwari, pamano-mano pa sila kuno kay Sara Duterte, lalo na yung kapatid niya, mas matanda pa yung kay Sara. So, si Amy Marcos, ngayon, tumatakbo si Senator Amy Marcos bilang senador ulit. Mga kababayan, maging alerto tayo. So, nangyayari kasi ngayon, nagiging playing safe si Senator Amy Marcos, lalo na nasa line-up siya ng kapatid niyang si BBM. So, dapat alam na natin na, sinasabi niya na hindi niya alam yung mga narito na ginagawa ng kapatid niya sa mga Duterte, yung mga plano. Hindi ako naniniwala. Dahil first of all, paano hindi niya alam? Parang sinasabi lang niya yon, sinasabi lang niya kung ano ang makakapag-benefit sa kanya para iboto ulit siya ng mga tao, ibalik sa pagiging senador at maging makapangyarihan ulit. Dapat maging alerto na tayo na natuto na tayo sa mga Marcos. Pag Marcos talaga hindi mapagkakatiwalaan. And to think, kaibigan niya pa si Inday Sara. Parang napakalaking betrayal ng ganon yung ginawa niya sa Vice President o kaibigan niya si Sara Duterte. Hindi ako naniniwala wala siyang alam sa plano ng kapatid niya. Of course, alam niya yung magkapatid sila eh. Kaya nga may pakana, di ba? Kung bakit alam niya gustong tumakbo ng kapatid niya ulit at may balik sa kapangyarihan. So, ibig sabihin lahat ng yun,
Kung hindi niya alam, paano niya nalaman na 1 million ang budget ng presidente o ng administrasyon na to para sa pagpapa-impeach sa vice president? So alam niya yun. Kaya kayo mga kababayan, huwag kayong magpapabola-bola ulit kay Amy. Nabola na niya si Sara Duterte, please kayo. Alam na natin. Ang ginagawa niya ngayon, pagsasalita, kasi kung totoong concern talaga siya, haharangin niya, kakausapin niya yung kapatid niya sa mga pinaggagawa nito. Pero hindi. Ang ginagawa niya, kinakausap niya, is nagpa-press conference niya, kinakausap niya, nagpapa-interview siya para syempre, kunwari, wala siyang alam. Para kunwari, yung mga galit na galit sa mga Marcos, imabawasan man lang dahil isang Marcos yung naninindigan para sa atin, para iboto natin siya ulit. Huwag po ganun, dapat alam natin kung ano yung nagpa-playing safe lang. Dahil once na naibalik yan, God who knows talaga. Who knows, maaaring ang Diyos is baka mas tumibay pa yun. Ngayon kasi is nagpa-playing safe siya dahil ayaw niyang malaglag. Dahil tumatakbo siya ulit. So siya ang pinaka number 1 responsable kung bakit ngayon nagdurusa tayo lahat na mga Pilipino. Senator Amy Marcos. Number 2, si Sara Duterte. Si Vice President Sara Duterte. Kung hindi siya nagpabola kay Senator Amy Marcos at hindi niya tinanggap si Bongbong Marcos, noong nagpunta sila sa Davao City at inalok siya na tumakbo bilang katandem nito, hindi tayo magiging ganito. Kung nakinig lamang siya sa tatay niya noon na pinagsasabihan o binabalaan tungkol kay Bongbong Marcos o sa mga Marcos o kay Bongbong Marcos na gumagamit ng ganito, nakisyo, ganyan. Pero hindi, dahil si Sara Duterte may gusto siyang patunayan. Hindi natin alam kung ano ang nasa isip ni Sara Duterte noon, kaya pumayag siyang maging katandem si Marcos. Kaya nagpabola siya kay Senator Amy Marcos. Hindi natin alam yun eh. Pero kung tinanggihan lamang niya o kung nanatili o siya lamang tumakbong president, kasi noon nangunguna siya sa survey. Kung pinili niya mag-presidente, hindi tayo magiging ganito ngayon. Una, kung pinili niya naging presidente, malamang hindi tayo hantong sa ganito. Medyo magkakagulo konti lang. Pangalawa, kung nakinig siya sa tatay niya, hindi sana ganito ang hatungan ng mga Pilipino. Lalong-lalo na ang pamilya nila. Kasi ngayon ang pamilya nila talaga ang humaharap sa mga pagsubok. Tayo mga Pilipino nakasuporta lang at ipinagtatanggol natin ang pamilya nila o ang tatay niya lalong-lalo na. Kung nakinig lamang siya, hindi tayo magiging ganito. Hindi natin. Kasi siya kasi talaga yung pinakamalaking hatak kaya ibinoto si BBM dati. Dahil anak siya ni Duterte and of course, yung pagbabago. Plus, yung dapat yung, kung alam niya na wala pala silang sapat na plataforma, walang may pakitang plataforma si BBM sa kanya, mga plano niya sa Pilipinas, anong gagawin ko sakaling manalo. At dun sa matandang nagbigay sa kanila ng scratch paper at pagtanto niya na gano'n ang ugali ni BBM. Kasi binasa yun ni BBM tapos parang binaliwalan. Nakita yun ni Sara, dapat doon pa lang kumalas na siya sa tandem dahil dapat doon pa lang nagka-idea na siya. I'm sorry to say this dahil para sa mga kadidiis ko dyan, si Sara Duterte talaga din ang isa sa pinakamino dahilan kung bakit nagdurusa tayo ngayon. Siya ang nagluklok sa mga Marcos na may balik sa kapangyarihan kay Martin Romualdez. Kaya tayong lahat ngayon ang nagsasuffer ng mga consequences ng pagiging selfish niya. Sa mga actions niya na gustong may papatunayan sa tatay niya, kaya nangyayari sa atin lahat ng to. Kaya nga ginagawa niya din ang lahat siguro para ibalik sa dati ang lahat. Kaya nagkandalet-salet sila, nagkamalas-malas na tayong lahat ng mga Pilipino sa desisyon niya yun, sa isang pagkakamali lang yun. Number 3, si First Lady Liza Araneta Marcos. So, bakit ko nasabi na kasali si First Lady sa dahilan kung bakit nagkakaganito tayong Pilipino? Siyempre siya, dinidiktahan lang niya ang asawa niya. Para siya yung kumikilos na presidente. Hindi naman siya ang ibinoto ng taong bayan eh. Hindi naman natin siya kailangan eh. Hindi naman siya yung dapat na gumawa ng trabaho ng asawa niya. Pero recently sa mga nakikita natin mga post ko sa mga page niya, siya yung parang responsable kapag nagpapamiting ng mga gabinete. Tapos may mga lumalabas din ng mga negative sa kanya. Yung tungkol sa mga kidnapping at kung ano-ano pa, kung napapanood nyo si Maharlika, na hindi pinapalabas sa mainstream, hindi pinapalabas sa media sa Pilipinas dahil napaka-bias nila. Sorry sa mga media natin dyan pero wala kayong mga balls, pa kayong pera. So si Liza Araneta Marcos talaga ang may control ng lahat. Siya yung nagsasalita at ang iba niyang mga kampon ang kumikilos.
Number 4, si House Speaker Martin Romualdez. Guys, ito mga kababayan, hindi ko alam kung ano ang hawak ni Martin Romualdez na masyado niya nahahawakan sa liig ang presidente. Hindi natin alam kung ano yung alas niya para makontrol niya sa mga kamay niya si BBM. O totoo, kinokontrol niya sa kamay niya si BBM. Dahil doon pa lang sa mga pagnanakaw na ginagawa nila is parang walang ano yung presidente natin eh. Tapos pag nagpo-press conference parang wala siyang alam. Feeling ko wala siyang alam. Kaya, or may alam siya pero nawawala lang sa isip niya. So si Martin House Speaker, siya rin ang nagnanakaw ng mga pera natin. Siyempre may consent yun ng presidente pero siya talaga ang promotor nun. Siya yung promotor kung bakit hawak niya rin ang kongreso dahil nabobola niya ang kongreso. Alam niyo ba na nangangarap yan si Martin Romualdez sa maging presidente? So, sa lahat ng tumatanggap dyan ng ayuda, tanggapin niyo yung binibigay niyang ayuda. Tanggapin niyo dahil pera yan ng mga taxpayers. And please, huwag niyo sabihin na thank you sa congressman niyo, congresswoman niyo nag-abot sa inyo yan. Thank you, Gov. Thank you, Mayor. No, wag. Sabihin niyo thank you, taxpayers. At huwag kayong magpasalamat kay Martin Romualdez, AAA. Dahil ang mga taxpayers dyan ng middle class at upper class na mga kababayan ninyo ang nagbabayad para magkaroon kayo ng ayuda. Nangangarap yan maging presidente, kaya nga ginagawa is inaalis sa landas niya. Inaalis sa landas niya ang VP. Tapos, pagkatapos maalis sa landas niya ang VP, gagawa yan ng paraan para makick out ang pinsan niya. Yun ang naiisip kong pattern niya. Tatanggalin mo na nila ang VP, kaya nga hawak niya mga congressman, nagkaroon ng impeachment. Then after that, siyempre baka siya yung iloklok na VP kasi House Speaker siya, mataas din ang position niya. And mag-iisip na ng plano para sipain si BBM sa pwesto at maging presidente siya. And much worse, baka hindi umalis sa posisyon at maging prime minister. So, hayaan natin siya sa ambisyon niya. Doon siya sa sarili niyang mundo. Mundo niya yon na kunwari siya yung pinakamakapangyarihan. Kung nakikita ninyo, siya palagi yung present sa mga salot-salot event na yan, mga rampa-rampa ng presidente, dahil feeling ko siya yung presidente natin. So kung magbibigay siya ng ayuda, tanggapin na lang natin. And I'm sure naman kung magbibigay yan, kung 5K, mapupunta naman yan sa inyo, 1K, 2K. Kukuha yan ng mga sangay-sangay dyan sa inyo ng local o ng LGU. And the last but not the least na may kasalanan kung bakit nandito tayo, bakit tayo nagdurusa. Tayong mga mamamayang Pilipino na nabudol. Tayong mga mamamayang Pilipino na ibinoto si Marcos at ibinalik sa kapangyarihan. Kung hindi natin siya ibinoto, kung hindi rin tayo nagboto, kung hindi rin tayo nagpabola, kung hindi rin tayo nagpabudol, hindi mababalik sa kapangyarihan ang mga Marcos. Tayong 31 million, kung sino man yung 31 million na ibinoto si Bongbong Marcos, kayo ang may kasalanan. Dahil unang-una, si VP sinabi lang naman niya, hinikayat lang kayo. Pero kayo, alam natin kung ano ang history ng mga Marcos. Alam nyo ng bawat isa sa inyo dahil alam ko na nasabi sa inyo ng mga ninuno ninyo na pag-aralan ninyo, elementary, high school, hanggang college, sinasabi na kung anong meron ang mga Marcos. Pero still, pinagtanggol nyo, still, ibinoto ninyo. So tayo mga mamayang Pilipino may pinakamalaking responsable kung bakit natin dinadanas ito na naman ngayon. Sa mga bumoto sa kanya na 31 million, panahon na para sisihin. Huwag natin sisihin ang sarili natin. Hindi naman natin alam kung anong mangyayari, diba? Sabi nila, we don't know what will happen in the future. But at least we are aware na walang mabuting Marcos. Ako, ang pagkakalam ko lang sa mga Marcos is yung napag-aralan ko. Yung sinabi sa akin kasi wala naman ako ng mga panahon na namumuno pa si Apo Lakay. Pero kung ano yung napag-aralan, yun na yun. And sinasabi doon na Marcos is the worst president in the Philippines and the most corrupt. But still, katulad yung sinabi ko, lahat ay binibigyan ng chance. Lahat deserve na second chance. Pero ngayon, na-realize ko na hindi lahat deserve na second chance kasi it will lead you to the worst outcomes. So tayo mga kasambayan ng Pilipino rin ang isa sa dapat sisihin kung bakit napunta sa kapangyarihan ng mga Marcos at kung bakit napunta tayo sa sitwasyon na to. At tayong sambayan ng Pilipino din ang makakaayos nito sa pamamagitan ng kapangyarihan natin, sa pamamagitan ng huwag pagpapabodol, sa pamamagitan ng huwag nating ibenta yung boto natin. Kasi hindi pa huli. Katulad ng sabi ko ngayong Mayo, ito na yung chance natin na gumante.
sa pambubudol sa atin, sa pang-iipit sa atin, at sa pagbagsak nating mga Pilipino. Guys, si Bongbong Marcos, kung hindi dahil sa kapangyarihan niya, kung hindi dahil sa mga tinatanggap niyang utos, so yes lang siya ng yes sa asawa niya, sa speaker, ay hindi natin dadanasin to. Kung hindi siya tumakbong presidente na wala naman pala siyang kaalam-alam, lutang naman siya palagi, hindi natin dadanasin to. Dahil pili ko kung ano yung sinasabi sa kanya ng asawa niya, ng pinsan niya, yun ang isinasa katuparan niya eh. Without even knowing na baka may masamang intention ang pinsan niya sa kanya, ang House Speaker sa kanya, at baka masipa siya. Wala siyang kaidi-idiya na baka mamaya, pagkatapos kuno, umayag siyang ma-impeach ang VP niya, siya na yung susunod na sisipain. So parang ano siya, parang may sariling mundo. Siya lang yung presidente na tuwing interview, ambush interview, hindi alam ang sasabihin. Hindi alam ang gagawin. Pag may mga kasakuna, hindi alam ang gagawin. Piling ko kasi ang ating presidente ay puppet lang. Puppet ng asawa niya, puppet ng House Speaker. Ano yung nagsasabi na gumaganti ang mga Marcos? What? Sa bayan ng Pilipino dahil sa ginawa sa pamilya nila. First of all, sila naman talagang may kasalanan sa mga mamayang Pilipino. Not the other way around. Kaya wala silang karapatang gumanti sa mga Pilipino na nagpasipa sa kanila sa Malacanang dati. Hindi ko alam kung anong istorya noon, pero sa mga napag-aralan ko, hindi pa naman ako tao noon, is yun talaga yung nangyari. Sila ang may kasalanan. Sa analysis yun ko yun. So si President Bongbong Marcos ay puppet lamang siya. And paano ko nasabi puppet? Siyempre, pag ini-interview kung ano-ano yung mga sinasabi, tapos kung ano yung binigay sa kanya, yun na yung binasa niya. Whether makakabote yun sa kanya or makakasama. Kung ano yung ginawa ng advisor niya, na binigay na script, sige lang siya ng sige ng salita, without absorbing lahat ng yun sa isip niya. And isa pa yan si Bongbong Marcos. Pinagtanggol ko naman talaga Marcos sa pamilya ko, putang ina. Sabi ko, please, iboto niyo, bigyan ng chance ang mga Marcos. Baka sakaling mali tayo. Baka sakali na mas gumanda pa yung Pilipinas. Kasi doon sa pamamalakad ng tatay niya is medyo maganda hanggang sa sumama. Baka gusto niyang bumawi sa ating mga mamayang Pilipino. Pero hindi pala. Ang nangyari, mas lalo niya tayong inilubog. Diba? Ang Marcos na nagpapatunay na hindi lahat deserve ng second chance dahil maaari makapoison ito sa atin. And the last but not the least na may kasalanan kung bakit nandito tayo, bakit tayo nagdurusa. Tayong mga mamamayang Pilipino na nabudol. Tayong mga mamamayang Pilipinong na ibinoto si Marcos at ibinalik sa kapangyarihan. Kung hindi natin siya ibinoto, kung hindi rin tayo nagboto, kung hindi rin tayo nagpabola, kung hindi rin tayo nagpabudol, hindi mababalik sa kapangyarihan ang mga Marcos. Tayong 31 million, kung sino man yung 31 million na ibinoto si Bongbong Marcos, kayo ang may kasalanan. Dahil unang-una, si VP sinabi lang naman niya, hinikayat lang kayo. Pero kayo, alam natin kung ano ang history ng mga Marcos. Alam nyo ng bawat isa sa inyo dahil alam ko na nasabi sa inyo ng mga ninuno ninyo na pag-aralan ninyo, elementary, high school, hanggang college, sinasabi na kung anong meron ang mga Marcos. Pero still, pinagtanggol nyo, still, ibinoto ninyo. So tayo mga mamayang Pilipino may pinakamalaking responsable kung bakit natin dinadanas ito na naman ngayon. Sa mga bumoto sa kanya na 31 million, panahon na para sisihin. Huwag natin sisihin ang sarili natin. Hindi naman natin alam kung anong mangyayari, diba? Sabi nila, we don't know what will happen in the future. But at least we are aware na walang mabuting Marcos. Ako, ang pagkakalam ko lang sa mga Marcos is yung napag-aralan ko. Yung sinabi sa akin kasi wala naman ako ng mga panahon na namumuno pa si Apo Lakay. Pero kung ano yung napag-aralan, yun na yun. And sinasabi doon na Marcos is the worst president in the Philippines and the most corrupt. But still, katulad yung sinabi ko, lahat ay binibigyan ng chance. Lahat deserve ng second chance. Pero ngayon, na-realize ko na hindi lahat deserve ng second chance kasi it will lead you to the worst outcomes. So tayo mga kasambayan ng Pilipino rin ang isa sa dapat sisihin kung bakit napunta sa kapangyarihan ng mga Marcos at kung bakit napunta tayo sa sitwasyon na to. At tayong sambayan ng Pilipino din ang makakaayos nito sa pamamagitan ng kapangyarihan natin, sa pamamagitan ng huwag pagpapabudol, sa pamamagitan ng huwag nating ibenta yung boto natin. Kasi hindi pa huli. Katulad ng sabi ko ngayong Mayo, ito na yung
chance natin na gumante sa pambubudol sa atin, sa pang-iipit sa atin, at sa pagbagsak natin mga Pilipino. So, mga kababayan, ipagdasal na lang natin ang bansang Pilipinas at ipagdasal na lang natin ang mga sarili natin. Ipagdasal natin ang mga desisyong nagawa natin at sa mga susunod pang mangyayari, lalo na ngayon na magulo pa ang sitwasyon, mainit-init pa ang mga kilikili natin, singit natin, ulo natin sa nangyayari ngayon, lalo na sa nangyari sa former President Rodrigo Roa Duterte. So, hindi ko sinabing pagdasal natin na matagok yung sino man yung may mga responsable dito, pero sinasabi ko is maging matapang tayo at piliin natin manindigan. So, yun lang. Thank you for listening. Mag-iingat po tayong lahat. Sayonara.